Alam nyo bang hindi lamang sa Pilipinas ang nakakaranas ng mga problema sa OLA? Opo, tama po ang narinig ninyo. May mga ibang bansa din po ang may mga malawakang problema sa mga OLAs. At sa video na ito, ipapakilala ko sa inyo ang mga iba't ibang bansa na may mga reported na kaso ng mga OLAs. Bali po ang mga online lending apps ay naging isang mabilisang paraan, 'di ba, ng tulong pinansyal para sa mga individuals o mga maliliit na negosyo sa buong mundo. Gayunpaman, kasama ng convenience na ito, ang OLAS po ay nagdudulot din ng pagtaas ng mga illegal na gawain at panghaharas na nagdudulot po ng epekto sa mga individuals at communities, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin po sa iba't ibang bansa. Sa mga nagdaang taon, may mga ulat ng panghaharas at predatory practices mula sa mga illegal na online lending apps na lumalabas din mula sa ilang bansa. Ito po ay isang malinaw na nagpapakita na isa na rin pong global na problema ang mga OLAs. Narito po ang ilang mga halimbawa ng mga bansa kung saan ang mga illegal na online lending apps ay nagdudulot ng pangamba sa mga biktima nito. Siyempre, unang-una, 'di ba, Pilipinas. Yan. Nakitaan po ang Pilipinas ng pagdami sa pagsulpot ng online lending activities. Kung saan maraming mga online lending platforms ay tinatarget ang mga vulnerable individuals. Ang mga ito po ay may mataas na interest rates at aggressive tactics sa pangongolekta ng mga pautang. Ang mga napaparaming bilang ng ulat ng mga pangharas sa pamamagitan ng walang tigil na tawag, messages, pagbabanta, and public shaming tactics, yan, nagdudulot po ng concerns tungkol sa mga practices nila. Sa kasalukuyan po, kahit marami na ang aware sa mga ginagawa nilang illegal, hindi pa rin nasusolusyonan ang lumalalang pagdami ng kanilang mga nabibiktima. Pangalawa po sa ating listahan ay ang India. Sa India, maraming online lending apps ang lumitaw na walang proper regulatory oversight. May mga ulat din sila ng pangharas at pamamahiyang dinadanas ng mga borrowers mula sa mga app operators na mga ito. Nagdudulot po sila ng mental at emotional na distress sa kanilang mga victims. May mga ulat din ng mga suicide cases ng ilan sa mga OLA users doon po sa India. Sa kasalukuyan, ipinagbawal ng pamahalaan ng India ang mahigit na 230 lending apps na may kaugnayan sa mga Chinese operators na nagpapatakbo ng mga illegal betting o pustahan at mga pagpapautang sa gitna ng mga reklamo ng pang-aabuso at panghaharas ng mga ito. Pangatlo po ay ang bansang Kenya. Sa Kenya, kasabay ng paglago ng digital lending ay may mga ulat ng aggressive tactics sa pagkokolekta ng utang mula sa mga ilang lending apps. Sa kasalukuyan po, maraming mga ulat tungkol sa mga online lending harassment incidents dito sa Kenya. Ang mga ulat na ito ay nagpapakita ng mga issue tulad ng aggressive tactics sa pagkokolekt ng utang, pambubuli at iba pang mga pang-abuso mula sa mga online lending apps. Dahil dito, maraming mga organisasyon at ahensya ng gobyerno sa Kenya ang nagsasagawa ng mga hakbang upang labanan ang mga ganitong mga karanasan at protektahan ang karapatan ng mga borrowers laban po sa mga pang-aabuso ng mga online lending apps na yan. Pang-apat naman po ay ang Indonesia. Sa Indonesia po may pagtaas din ng online lending activities kung saan ang ilang apps po ay gumagamit ng aggressive at hindi moral na mga practices. May mga ulat ng panghaharas, kabilang ang mga pagbabanta ng legal na aksyon at public shaming, na nagdudulot din ng malawakang pag-aalala sa epekto nito sa mental health at well-being ng mga tao doon. Ayon sa OJK, isang kilalang financial services authority sa Indonesia, ang bilang ng illegal na online loans sa Indonesia ay bumaba sa nakalipas na 4 na taon. Matagumpay po nila na nabawasan ng Investment Alert Task Force ang bilang ng mga illegal na loan mula 2019 hanggang September 2022. Ang otoridad po kasi nila ay regular na nagsasagawa ng mga cyber patrols. And next po ay ang Nigeria.
Sa kabuuan po, ang mga hamon sa ekonomiya ng Nigeria tulad ng kahirapan sa pag-access ng tradisyonal na serbisyo ng pautang at kahirapan sa pag-access ng pananalapi mismo ay ang nagtutulak po sa mga tao na pumunta sa online lending para syempre matustusan ang kanilang pangailangan sa pera. Sa Nigeria, ang bilis ng paglago ng online lending apps ay may kasama ding mga ulat ng pangaharas at abusive practices. Pero ayon po sa FCCPC or Federal Competition and Consumer Protection Commission, na isang ahensya ng gobyerno sa Nigeria na responsable sa pagpapatupad ng mga batas at regulasyon na may kinalaman sa kompetisyon sa merkado at proteksyon ng mga consumers ng mga Nigerians, ang panghaharas mula sa mga loan apps ay bumaba ng 80% dahil sa kanilang mga pagkonsidera ng debt regulations. Ayan, sa patuloy na pagbabago ng global na digital lending landscape, mahalaga para sa mga stakeholders tulad ng mga pamahalaan, mga institusyon ng pananalapi, at mga grupo na nagtatanggol sa karapatan ng mga consumers katulad ng PhilFlag na magtulungan upang lumikha ng isang ligtas at transparent environment para sa pagpapautang na nagpoprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga borrowers. Sa pamamagitan ng pag-address sa mga hamon na dala ng mga illegal online lending apps, may papalaganap natin ang financial inclusion habang pinoprotektahan ang interest ng mga borrowers hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kasama niyo po ang PhilFlag sa pagprotekta at pagtulong sa mga nabiktima ng OLAS. Kaya iniimbitahan ko po kayong sumali sa aming advocacy para mapalaganap hindi lamang sa OLA community ang awareness, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Siguraduhin pong naka-like at follow kayo sa aming mga official social media accounts para lagi po kayong updated sa aming mga latest contents. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod si Miss A para sa PhilFlag.